Good morning, magandang umaga mga plantito, mga plantita. What's up Pilipinas? Ito po yung pambansang plantito ng Pilipinas. Ross del Rosario, nagsasabi magandang umaga po. May ininom po ako ngayon currently. I'm drinking this 3 times a day. It's what they call probiotics. It's a new brand na hindi pa actually na-launch sa market. So, iniinom ko to para, siyempre, kakaedad na tayo, kailangan natin ng konting pampa-boost ng energy. And probiotics is one of those na they're recommending para inumin natin. Ang palinis doon ng ating gut para mas maganda yung flow ng ating kinakain. But when you hear about probiotics, ang naisip ko kasi is yung yung drink na merong Lactobacilli Shirota strength. Yun yung, di ba, mention na rin yung brand siguro is the Yakult brand that available in small sizes na iniinom natin, di ba? And this is something similar to it kasi it's also fermented and it has, sabi nga nila, it has ingredients na it will improve your circulation ng iyong system. So, this will be launched soon. Pero ang point ko rito kasi is, just like people, meron din tayong binibigay na extra boost or parang to give extra nutrients to our plants. Being a plantito, ang plantita, di ba dapat ang intention natin is to improve the health of our plants. Yung mga tinatanim natin, gusto nating maganda ang tubo niya, maganda ang paglaki niya. And one way to do it is by adding yung tinatawag na fertilizers. Or, there's sinasabi nila, in this case, I got a special treat from one of, he is a graduate of UP Diliman, UP Los Baños. So, one of graduates of UP Los Baños, and ang pinaka-advocacy niya is to help us parang for sustainable living, para to give back to the earth kung ano yung nawawala. Kasi, sa planting kasi, hindi lang sa plants tayo nag-depend. Hindi lang yung plant o yung health ng plant tayo nagdi-depend para maging productive o para maging healthy ang pag-grow ng ating plant. Kasi di ba maraming mga factors na to be considered. And one of those factors is yung soil. Ang soil kasi eventually nawawala rin ng nutrients. Every time you use it, nako-consume ng plants yung nutrients niya, so, nagiging hindi na siya rich for the plants para to grow healthier. So, ang ginagawa ng iba is they add fertilizers. Now, merong mga chemical fertilizers, merong mga organic fertilizers. Kaya lang, ang disadvantage ng using chemical fertilizers, of course, kinakain natin yung pagkain, yung tinatanim natin, is magiging harmful din kapag kinain natin. For example, yung mga vegetables and fruits. So eventually, nako-consume ng plants yung chemicals, and aside from fertilizers, pati yung mga pesticides. So it's harmful to our health na magiging part ng plant yung chemical na to. Okay lang kung mga ornamentals, diba, mga plantitos, mahilig tayo magtanim mga ornamentals din. Pero what if yung mga food, mga pagkain, mga vegetables, diba, parang hindi yata safe na malaman na and then ma-consume natin yung plant or yung fruits na it was grown using this what we call with fertilizers na made from chemicals. That's why nauso yung organic fertilizers. Kaya lang,
we don't really need to buy organic fertilizers. We can make our own organic fertilizers. And so aside from the plants, siyempre, yung pagtataniman natin, yung lupa, yun ang fertilizers, yun ang idadagdag o ilalagay natin sa lupa para maging healthier siya for the plants. So, siyempre, consider din natin yung the sunshine, the rain, yung pag-water natin, siyempre yung TLC natin, yung tender loving care, ginagawa natin sa plants yun, di ba? And instead of buying or purchasing expensive stuff like yung fertilizers nga, we can create our own. Yung araw, of course, yung sunshine, hindi natin bibili yan. So, mas mag-advantages kung yung spot na pagtataniman natin is there's plenty of morning sunshine. Ang harmful kasi yung mga late after, yung mga noontime or early afternoon sunshine na harmful sa plants. So, dapat yung iba ginagawa, talagang inaalagaan nila yung plants nila, nilalagyan pa ng mga shades or mga parang to filter out the extreme heat of the sun. Now, ang kinukwento ko kanina is yung, we'll just, dadaanan na natin to. Kasi, for example, in this case, I was given this compost bin, or says right here, it's a fermenting bin. Kasi, ang gagawin, mangyayari dito is, we're gonna put our kitchen waste inside and then eventually use it as our fertilizer. Kaya may gripo dito, yung pinakakatas niya from out of the kitchen waste, yung mga food waste natin, magagamit natin as pampandilig sa soil natin para condition soil natin. And of course, yung waste na eventually magiging lupa siya, pwede natin idagdag sa soil din para as fertilizer pa rin. Pero it will take time because yung mga kitchen waste natin, like for example, nagluto tayo. So, ang ginawa ko is, ginagawa namin is iniipon namin in any container. For example, this one is an ice cream tub. You use this temporarily as a storage para dun sa mga naiipon yung mga kitchen waste. For example, yung kumain kami ng papaya, may papaya dito, yung balat ng papaya. Nagluto kami ng yung merong repolyo kasi nagluto kami ng yung manok na merong pork and beans. Nagluto kami, no? So may mga yung part ng repolyo na yung mga bulok na parts o yung mga nasa gitna ng repolyo. Then, of course, nagluto kami ng chicken curry the other day. So, may mga balat ng patatas, may balat ng sibuyas, and so on. So, yung mga kitchen waste natin, huwag natin itapon kasi magagamit natin as for our compost, as eventually magiging fertilizer siya. So, this one is a 20-liter bin. Ang tawag nila, this will be used as our composting or fermenting bin. So, since bagong-bago, wala pang laman siya, because I just got this the other day, this week lang, anong day ba yun? I think it was Tuesday, and it's only Friday. So, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, 3 to 4 days pa lang tayo. So, ito pala naipon namin. So, pero may bago na yung niluluto. So, idadagdag ko dito. Dito may lagay yung mga waste mo. Yung mga tira, yung mga balat. So, ang niluluto namin ngayon yata is sinigang. Sinigang ba? O, sinigang daw ang nilutuin namin ngayon. So, may mga talbos ng kamote yata yun o kangkong. And ano pa ba mga sahog mo? So may radish, siyempre, so yung labanos. So mayroong tayo magiging eventually balat ng labanos. And then meron ding talong, wow! So meron din tayo magiging part ng talong na idadagdag dito.
Pero ang advice sa akin dito is punuin muna and eventually tsaka mapapakinabangan yung parang katas. Ang tawag nila is yung tea, tsaa, yung fermented tea. So parang katas ng mga food waste, mga leftover na parts ng mga fruits, vegetables, and so on. And this is another part of the setup, ng composting setup. This is bran, or we call it Burro Organico. So, inside, so first time ko natin kayo open, nakasil pa siya. So, open natin. Nakasil siya ng tape. Let's see what's inside. So, first time ko rin bubuksan to. Hindi ko pa rin alam kung ano laman niya. Hindi ko pa rin nakikita. Then, it's sealed. So, let me try to open it. Ayun, open siya. Then, meron parang piece of paper na nakapatong. Naamoy ko. Naamoy ko siya. And inside, ayun. So, parang ano ng niyog. So, that's one part. So, let me read kung ano naman ito. It's all natural, safe, non-toxic, easy to use. From food waste to compost. Burro Organico, it's indoor household kitchen waste composting. It's a garden bed soil conditioner. So, sa garden bed, pwede mong gamitin as conditioner. Microbiome enhancer in garden soil beds and plant boxes. And plant growth enhancer. So, ang ingredients niya is yung RAM microbiome enhancer. Kasi this system or setup or starter kit came from RAM or RUM or Regenerative Universal Microbes. So, it's an organization or it's a small startup company that's advocating composting or yung composting our food waste or mga kitchen scrap. So, ang contents niya or ingredients is a microbiome enhancer, rice bran, cocoa peat, tama ko may cocoa peat nga, rice hull, carbonized rice hull, and mushroom spent substrate. Ang storage niya is store at room temperature, keep out of direct sunlight, or in temperature about 40 degrees Celsius, and seal container tightly after each use. Yeah. So, ang instruction sa akin, place a piece of paper above the strainer of the fermented bean and sprinkle Burro Organico. So, gamitin ko naman siguro yung paper na nakapatong sa ibabaw niya. Inside nga pala, pakita ko muna. There's a something like this. So, ito yung pang filter niya. May mga butas-butas siya. So, they customize it. Meron siyang parang handle. Ayun. And then, may mga holes. Can you see the holes? Ayan. Nakikita naman yung holes. And ito yung nakasilid dito sa container or sa bin. And merong gripo siya. So, we can actually create our own. Pwede tayong bumili ng mga old na bins. Kapitan natin ng gripo. And then, ito medyo parang mahirap gawin. Although, pwede rin siguro parang it's part of I'm not sure kung anong part to, pero binutas-butas nila, nilagyan ng handle, and ito yung ini-insert dito sa loob para pansala. So, para yung mga solid parts nasa ibabaw, and then yung lower part, may ipon yung parang pinaka-liquid, yung pinaka-katas. So, lagyan ko ang sabi dito is, place a piece of paper above the strainer of the fermenter bin and sprinkle Burro Organico.
So, lagyan ko ng konting paper. So, pwede rin naman kahit anong paper na makukuha ko. Pero in this case, ginamit ko na rin yung paper na nasa ibabaw para hindi masayang, imbes na itapon ko. And then sabi sa akin, how many? Put food waste into the fermenter bin. Sprinkle 3 to 5 tablespoons of Buro Organic on top of each. Each time food waste is added to the bin until it is full. Cover the bucket tightly to keep out oxygen and to ferment it anaerobically. Anaerobically means para walang air. So ito yung sealed, dapat. Mas maganda kung sealed tightly para walang hangin na pumapasok. Para yun, ma-ferment siya na mas maayos, mas maganda. Kasi di ba there are other ways we can ferment, we can create compost na i-compile na natin, tatambak lang natin sa isang tabi yung mga balat ng whatever food, kitchen or vegetables or fruits, and then haluan natin ng yung mga dahon ng nalagas sa mga puno, mga plants natin, ipunin natin doon hanggang sa mabulok siya, and it's eventually maging part na rin ng soil. This one is anaerobic as opposed to aerobic, aerobic na air. Ito, lagyan natin ng, ang sabi kasi sa akin is, patungan ko muna ng ganito. To evenly, doon sa ibabaw muna, before I put in the kitchen waste. So, pinatuloy ko siya. Sabi sa akin kasi mga parang 10 tablespoon yata. Pero akin, tinatansya ko na lang para to evenly layer the container. Para sa ilalim, merong konting buro organico. And then kapag meron na dyan, tsaka ko lagay yung aming kitchen waste. Mga food waste. So, lagyan natin dyan. And, ayun, may mga dumarating na bago. So, hindi lang siya limited sa mga, what do you call this, yung mga fresh. Pwede rin gamitin yung mga ito mga bagong ginamit sa pagluluto namin pa. Mamaya for sinigang. So, inipon din. Ito, gamitin mo tong yung ice cream tub. So, abot ko muna. Ayan. Diyan mo lagay para organize. And then, meron din dito yung, ayun, halika naman ng kangkong. Pero bago ko ilagay dito to, itatanim ko muna yung part. Kasi ito, we can recycle it. Pwede kong ibabad muna sa water. And then, itanim sa lupa. Or pwede rin in water lang. Para pakinabangan ko ulit yung kangkong. Kangkong pala ginamit mo. Meron din bang kangkong ba talaga ginamit? So ito, ilagay ko rin dito yon eventually. Ngayon, pwede rin yung mga, hindi lang yung mga fresh ha. Like I said, diba, yung mga tira-tira ng ulam. Pero medyo mas mabaho yun kasi luto na eh. So, pero still, food waste natin na mapakinabangan natin eventually. Ang purpose nito is, pagkatapos mong ilagay yung food waste mo dito, so, evenly spread ko rin siya para something like that. Alog tuloy. So, ayun siya. Hintayin ko pa yung mga iba pang scrap, kitchen scrap or kitchen waste. And then, eventually, pag nandiyan na yung first layer, patungan ulit natin ng bran or buro organico. Pero gagawin ko na yun later. So, this is just the start of our composting adventure or task. So, hintayin ko pa siya mapuno. So, it will take several days pa. So, seal ko muna itong bran. Hintayin ko muna matapos magluto kasi ongoing pa lang yung pag-prepare ng ingredients for the sinigang later
this lunch. Inom muna ako ng aking probiotics. The probiotics, the main ingredient niya is pineapple juice and sugar cane, and then there's other secret ingredients na hindi pwedeng i-reveal ng manufacturer. Okay, nag-invent nito. Pero one of these days, ila-launch siya. We're inviting bloggers to try it out, attend the launch, and pwede rin nating pagkakitaan to kasi we can offer it to other people for a healthier you. So, eventually rin, yung gagamit yung ating compost, magkakaroon din siya ng, pag napuno na siya, and after a few weeks, meron siyang gripo, pwede nating buksan to, gamitin natin yung katas. So, yung katas, ihahalo natin sa water, at yan ang pwede nating pandilig sa lupa at sa halaman. So, for added nutrients ng ating mga halaman, mga plants natin na we love so much. So, both ornamental and yung food, yung kinakain natin, mga vegetables, fruits, root crops, and whatever. So, kahit yung mga orchids, yung mga cactus naman, hindi naman kailangan masyadong, masyadong water yan. So, ngayon, ang task na ngayon, kasi kauulan lang last night, and buti na nga, hindi umulan ngayon. Kala ko, umuulan kanina umaga. Buti na lang, hindi na umuulan ngayon. So, tayo ngayon, nakapag-show. Otherwise, kung umuulan pa rin, nandun tayo sa loob ng bahay, nag-explain lang ako. Hindi ko ma-display ito. So, let me look at the time first. Nga pala, before we continue, share ko muna yung itong show na to. Kasi it's already live streaming on Global Pinas TV 168. So, there's a Facebook page. And I wanted to share this first para mapanood din ng iba sa aking page and sa aking personal page din sa Facebook. So, share ko muna siya. I'll put a caption. Happening now. Ang pambansang plantito ng Pilipinas. Yay! Happening, live streaming today at 9 a.m. at Global Pinas TV 168. So, bakit ba ako nahilig sa pagtatanim? Again, sabihin ko ulit, it's because of the pandemic. Kaya yung isang poster ko, and meron nakagay from out of the pandemic. So, post ko muna to. Copy ko muna siya. Click all, copy. Post ko sa personal page ko. And then, I'll also post it. I share it on my page. So, what's up, Filipinas? Siguro gumawa na rin ako ng page ng pambansang plantito. So again, I'm using the pambansang plantito ng Pilipinas kasi nakilala ko as a pambansang vlogger. So parang ginamit ko lang ulit yung humor na yun. It's not really serious. Just a way of getting attention. Diba? Ayan. So, na-share ko na. Later ko na share ulit yung mga on my other groups and pages. So, may certain task kasi tayo ngayon. Time check is it's almost 9:30. Naka 30 minutes na pala tayo discussing the composting bin. Meron pang other products yung
regenerative universal microbes, they have this microbiome enhancer and the molasses. It's part of the starter kit na cost na nila is, so aside from the fermenting bin and the bran, kasama itong dalawang to, of the starter kit, they have two starter kits. One is the starter kit 1 and starter kit 2. Ang difference lang is yung amount ng bran or buro organico. This is, I think this is 4 liter as compared to the starter kit 1 na 1.5 liter lang. But they both have the same size of fermenting bin and same size of the microbiome enhancer and the molasses. Ayun. So, ang objective natin ngayon, kasi I have this, what do you call this? The aloe vera. I wanted to replant this kasi lumalabas na yung may mga offspring na siya, yung mga anak-anak na siya na lumalabas sa gilid-gilid. So, nagiging maskip na. By the way, I'm using a container from a recycled mineral water container as my pot. Diba? Hindi na ako kailangan bumili pa ng pot kung pwede naman yung mga tira-tira. So, ang objective ko natin ngayon is to replant this. And I'll show you how. Kasi medyo mahirap to dahil, as you can see, ang aloe vera kasi maraming mga tusok-tusok eh. And then, medyo delicate siya, soft siya, malambot. Baka mabali natin or mapisa. So, I'll show how to do it. This is very useful kasi nagagamit ko siya as a para pampaganda ng buhok, pampalago ng buhok. Kasi it has kumbaga you can use it as to massage your hair para maging healthier yung scalp and hair mo. And since nanganganak na siya, nagkakaroon na ng mga maliliit na mga sa gilid-gilid, ayun, I might as well replant. In this case, ang replant ko siguro para hindi masyadong delicate is i-replant ko yung bigger, yung pinaka-mother niya. Using another mineral container. So ito yung task natin for the remaining 30 minutes. So I'll show you how I do it. So, for example, in this case, nahingi lang sa kapitbahay or whatever waste or whatever naggamit nyo for your everyday use, pwede nyo gamitin itong mga, kung ano pwede pagtaniman. For example, in this case, pwede rin yung soft drink. Yung soft drink bottle. Ito yung kalahati. Pwede rin yung, kanina ginamit ko pang-ipon ng mga kitchen scraps, yung ice cream tub, pwede rin ko siyang pagtaniman din. This one, patubo ko na yung lemon. This is lemon, para magkaroon ng sarili kong lemonade. So eventually, lalaki to, kakaroon na rin ako ng lemon tree, very pretty. So, sana tuloy-tuloy na lumaki to. So, gumaganda na yung pinaka-leaves niya. And because I'm taking care of it, malaki pa naman yung pinaka-ice cream tub. So, pwede pa siya. Pero once na mas lumaki pa siya, and medyo maskip na, tumaba na yung pinaka-stem niya, it's about time that I transplant it or repot it on a bigger pot. So, pwedeng container. So, in this case, samahan nyo ko. So, I'm gonna cut this into two para mapakinabangan ko yung half and the other half. So, both halves. Both halves. So, what do?
it's up to you kung gusto mong gamitin na pang-cut. So in my case, ginagamit ko kung ano available sa bahay. This case, this one. This one is lagaring bakal. So, hanapin ko lang yung portion na kung saan siya ikakat. So, in this case, ito, para magamit ko yung other half for my hanging plants and the other half for the plant. Kung ano may gusto ko i-repack. Palitan nito. So, maghingi ako ng putik. Ikat ko na siya. And then, once na ma-penetrate ko na, magkaroon na ng hiwa, I'll use scissor para i-continue yung pag-cut. So, I'll just cut around. So, medyo it's up to you kung gaano ka laki yung pot na gagamitin mo. So, I might as well use the bigger one since available naman siya. And, sabi ko nga kanina, helpful talaga yung aloe vera sa akin. Kasi nagagamit ko siya na pang-condition ng hair. Kaya malago yung hair natin. Although medyo may mga white, kasi lahi namin yung may mga white hair. Pero still, I consider I'm very lucky to have healthy hair na hindi pa ako nakakalbo so far. So, continue lang yung pagkat. So, you can use a scissor or a knife or a cutter, whichever ka mas comfortable. Saka sanay. Ayan. So, hatiin na sa dalawa. So, ito gagamitin ko, much bigger, para, kasi the bigger the pot, mas may freedom yung plant na lumaki siya na mas maganda. So, ayusin ko ito. Siyempre, kapag mas maliit yung pot mo, medyo mai-stunt yung growth ng halaman mo dahil limited yung space niya eh. Tsaka limited yung soil na malalagay mo. Diba? So, I can use this as a hanging pot. Lagi pwede ko siyang lagyan ng butas here and here, then tali, and then takpan ko ng konti ito na kahit na anong mesh or whatever na pwedeng, sana kung available pa yung takip, pwede kong butas-butasan na lang yun. Pero nung makuha ko siya, wala na yung takip eh. Nagawa ko na lang ng paraan. So, tabi ko muna siya. This will be used for future. And this one, of course, kailangan natin, yung pot natin, may butas. So, para yung drainage ng, pag diniligan natin yung halaman, is maganda yung drainage. Hindi naiipon yung tubig. Kasi once na maipon yung water dito, pag dili ka, nag-overwater ka, it will cause parang root rot. Pwedeng mabulok yung iyong ugat. And eventually, mamamatay yung halaman mo. So, eto, ang ginagamit ko dito, pwede mong gamitin is yung soldering iron. Pwede mong, yung panghinang, pwede mong gamitin na pambutas sa ilalim. Ayun, pwede. Para mas easier yun eh. Kasi tinutunaw mo lang siya. Nilagyan mo ng butas sa ilalim. Or you can use a knife. Medyo delikado lang that para magkaroon ng butas. Or you can use a scissor. Pwede mong butasan din. Or, in my case, para mas mabilis, or hindi naman mabilis, pero kung ano yung available, I use a hammer and nail. Inupukpuk ko. Kasi ito yung available dito eh. So, I just find the spot. Samahan niyo ako magbutas. So, actual demo of what I do. And
then eventually, pag pwede na available na rin yung composting bin natin, yung naipon na natin yung mga kitchen waste, na nakukuha na tayong fermenting tea, pwede natin gamitin ang pandilip. Additional nutrient per our plants. Ito, kumuha ako ng kahoy, isang kapirasong 2x2 as stand, and concrete nail ang ginagamit ko para hindi yun siya kinakalawang. And then, I use a hammer. And then, pukpuk lang. Then, ayan, may isang butas na ako. Then, I can use butasan ko muna ulit pa. Para mas maraming butas pa siya. Kasi, eventually, papalakihin ko yung butas. Pero, later na lang. Butasan ko muna lahat sabay-sabay. Para sabay-sabay na rin pagpapalaki. So you put holes under. So binubutasan ko siya, and then eventually pinapalaki ko rin yung butas by twisting the nail. So kailangan ng plants kasi natin, yung pots natin dapat may enough holes para maging ganda yung drainage. Mabili ka ng prutas. Prutas, pabili nga. Prutas. May dumaan na prutas eh. Ma? Ay, tinawag ko na. Ipapabili ako ng prutas. Prutas! Narinig ba ako? Hindi yata ako narinig eh. May dumaan na prutas. Hindi yata ako narinig. Bulin. Kailangan lakas ako yata boses ko para marinig ako. Siya narinig ko, pero ako hindi niya ako narinig. Ayan. So, butasan ko na siya. 1, 2, 3, 4, 5 holes. Bili na lang kami sa labas mamaya ng fruits. Ginagawa ko is, I use the scissor para palakihin yung butas. Scissor. Tama, scissor. Pwede rin yung knife. Gamitin mo. So, just make the holes bigger para maganda yung drainage talaga. Kasi minsan kapag it's too small, nangyayari is, minsan naharangan, depending on the materials na ginamit mo sa yung planting medium. So, yung part ng soil mo, peram nga ng knife, tapos ka na sa knife. Ayun. So, para mas malaki yung holes, gamitin ko yung knife. I can create a bigger hole. Gusto ko kasi mas bigger para maganda yung drainage niya. So, by the way, ang ginagamit kong container, nilinis ko muna siya bago ko siya ginamit. Kasi hindi ko mo nagtatanim tayo na lagi natin lupa is okay lang na marumi. Dapat malinis yung container natin. Kasi iniwasan natin na mayroong mga bacteria, mga germs na pwede maka-apekto sa ating halaman. So yun, so naputasan ko na siya. So tabi ko na yung hammer and nail. Time check. Ang bilis pala. It's only 9:38. Ayan. So we still have plenty of time. Ngayon, ano ginagamit ko para maganda yung soil niya? So, I use several materials or
Kung ano yung available, pwedeng kung ano yung available within your vicinity, or pwede ka rin bumili. Kasi meron nagbebenta rin ng meron pa nagbebenta ng mix eh. It's a mix. So yung kanina pinakita ko na Buro Organico, pwede mong gamitin to. Pwede mong ihalo sa soil mo. Or pwede mo rin, pwede ka rin bumili individually. Ano yung mga yon? So here we have 6 types na pwedeng gamitin. So in this case, ang laman niya is meron ditong, again, may coco peat, o yung ano na nyog, yung pag natuyo yung nyog, sa husk niya, tawag doon yung coco peat. Then meron din mga wood shavings, yung mga pinagtabasan ng, pag nagkatam ka ng kahoy, sample yung ginagawa for furniture na wood, or yung mga pinto na mga doors, yung pinagkataman, pwede mong gamitin. Pwede rin yung carbonized rice hull, yung ipa ng palay, di ba pag yung farmers, pwede mo itong partially nasunugin para karoon ka ng carbonized rice hull. Pwede mo rin gamitin yung hindi pa siya carbonized na. So again, ipa ng palay, yung rice hull. And then, in this case, meron din akong ginamit na existing na compost. Ayan, compost siya from kitchen waste. Ito, binigay sa amin ni Villar Sipag from Senator Villar, isang organization, parang isang group nila na nagtuturo, they're based in Las Piñas, and they provide assistance by giving away, sa amin, in our case, nagbigay sila ng fertilizer, yung compost nga, and seeds, mga vegetable seeds. And also, they also provide training for the community and for individual persons, yung mga gustong maging instructor or trainer sa kanilang community, all about farming or planting. Kasama na rin dun yung yung pag-aalaga ng mga poultry, mga baboy, and other animals sa farm. And in this case also, I also have here yung vermicast. Vermicast is, hinawakan ko siya is tae ng bulate. Yung pupo ng bulate. Pwede ka kasing mag-alaga ng bulate, and then eventually, yung sa compost mo, yung sa yung aerobic na compost, nabubulok, pwede mo ilagay din sa isang lalagyan. Ito yung klase ng compost na walang takip. And then pwede mong gamitin, pwede kang maglagay din ng mga bulate. Yung iba ginagamit yung African night crawlers. Then yung scrap na nilalagay mo doon, pwede lang kainin. And then eventually, maglalabas sila, dudumi sila, yun yung tinatawag na vermicast, o yung tae ng bulate. So, pwede mo siyang ihalo sa soil mo. So, in our case, pwede kong ihalo ito. Pwede kong gamitin lahat, magalu-haluin. Why? Kasi, this one, yung wood shavings and then rice hull, pwede siyang gamitin na para to enhance the soil, to condition the soil, para mas maganda na yung pag-flow ng maluwag yung soil. Hindi siya compact, hindi siya dikit-dikit, hindi siya clayish, para maganda yung pag-flow ng water. And eventually, maganda rin ang pagtubo ng halaman. So yung roots, they can properly grow, mas maluwag para sa kanila. So I can just combine all of this, I can just mix it. Pero before nga pala, bago ko ituloy yun, magamit muna ako ng gloves. Itong gloves,
itong gloves. So you can see yung gloves ko is medyo dirty na rin dahil ginagamit ko siya almost everyday. But if you, kung medyo ano ka, medyo delicate ka, you want to use gloves as para protected yung, kasi papasok sa mga fingernails mo yung dirt O pwede ka naman maghugas eventually, pero papasok pa rin yung, like in this case. So dapat sinusot mo yung gloves para safe rin, hindi ka masyadong madumihan. So suot natin yung gloves. Ayan. So thank you nga pala sa nagbigay sa akin ng gloves. Si Trixie and Donna. Trixie and Donna Rakisa, yung magkapatid, na fellow vloggers ko rin. They gave me these gloves as part of the token nung meron silang pinapicture na product. Alam kasi nila na mahilig ako magtanim. Bigyan nila ako ng gloves for planting. So, eto pwede mong suot para hindi ka masyado madumi. I-mix mo muna yung pinakita ko sa inyo mga materials or mga planting medium. So, you can mix it. Or pwede mo rin siyang i-layer. So, it depends on, actually, meron mga specific plants na kailangan na i-layer siya. And then, pag na-mix mo na siya, pwede mo siya ilagay sa pot mo. So, I'm using a recycled pot, kaldero, na hindi namin ginagamit kasi masyadong manipis. It's a freebie lang na binigay ng isang brand ng bumili kami ng binili namin. Bumili kami ng induction stove kasi may free na pot. Yung kaldero na to. Kaya lang, hindi siya for induction stove. Dito ba pa yun? Hindi ko maalala. Basta ito freebie siya. Dami yan. So as you can see, nakikita niyo ba na tumutulo na yung pinaka-liquid niya. So it's an indication yung sobrang excess na water kasi umulan nga umulan nga kagabi and kanina umaga. So may natulungan ng tubig ulan. So tumutulo na siya. And para nakita natin na talagang effective yung pagka-drainage niya, yung pinaka-drainage system niya. So dahil may mga hose na tayo niligay sa ilalim. And then since mataas pa to, dadagdagan natin to ng lupa pa. So kuha ko ng more soil. Wait lang. Kuha ko ng lupa pa. So, I have isang sako rito ng soil. So, talagang actual, no? Hindi siya scripted. Talagang ginagawa ko siya. Hindi pa siya totally prepared. Kasi, of course, I'm showing you kung ano yung talagang ginagawa ko. So, in this case, ito na. Talagang magiging healthy yung plant ko dahil maraming
beneficial na planting medium. Ayan. So, pwede kong i-mix ulit. So, I can mix it by hand na lang din. Para talagang even. Talagang balance talaga siya. Ganyan ko kaalaga yung mga halaman. Yeah, kita nyo naman healthy. Very healthy. Like for example, this one. It's very healthy. Hindi siya sakitin. And by the way, meron pa additional. So, aside from these materials, ang ginagawa ko rin kasi is, iniipon ko yung mga eggshells, like this one. And then, syempre, may kami magprito eh. At pwede rin yung mga balat ng saging. Yung sa itapon mo, pwede mo rin gamitin, durug-durugin siya, hiwa-hiwain. And for example, in this case, yung eggshells na dinurog ko, binabad ko muna sa araw, pinatuyo ko muna sa araw, pwede mo rin i-luto sa kaldero, prito mo, para maging, kasi ito slow releasing, so pwede mo siyang ihalo rin sa soil as part of your medium, para maging, eventually maging ano siya, beneficial din sa plants kasi it has calcium. So, pwede mo ihalo ulit. So, iba kasi ang ginagawa sa eggshells, pinag-display lang. Hindi siya dinudurog. So, dinidisplay lang sa paso. Hindi masyado napapakinabangan. Dahil yung katas lang napapakinabangan ng halaman. Dapat durugin mo siya. Then, ihalo mo sa soil. Ang eggshell kasi, kailangan mabulok muna bago mapakinabangan ng ating halaman. So, I can put in more para talagang very healthy yung nangyayari eventually. So, habang lumalaki yung halaman, maganda yung pag-grow niya kasi mapakinabangan niya yung benefits ng nilagay natin ng mga materials. Yung mga planting medium, mga soil enhancers, and it will also eventually act as fertilizer ng ating halaman. And I think teka muna, naglo-lobat na. Meron akong lobat warning. Kailangan kong magsaksak. Mapakisaksak nga yung extension dyan sa may likod ng ref. Baka bigla mamatay eh. Baka bigla mamatay yung aking live stream. Nasaksak na nga. Yung saksakan ng washing. Sa gilid ng ref. Hindi ko makita nga. Hindi ko saksak. Hindi ko makita yung butas. So, teka lang. Teka lang, kunin ko muna yung charger ko. Yes, I'm back. I-charge ko muna yung phone. Kasi baka mag-lobat tayo. Dito ko yung extension.
So I'm using a mobile phone for this live stream. Ayan. Ayan, it's charging. So again, welcome to Global Pinas TV 168. This is your pambansang plantito. So, ginamit ko na yung mga different planting medium. Kasama na dun yung eggshells na crushed. Dinudurog ko. And meron pa akong secret ingredient. Kasi earlier, a few days ago, nag-alaga ako ng rabbit. And rabbits, they eat a lot. Ang lakas nilang kumain. And usually, ang pinaka-diet nila is, pinaka-pagkain nila is grass, hay, and other leafy vegetables. 80% is grass and hay. And then the rest of the 20% are on yung mga vegetables, usually mga leafy vegetables. So, meron ako ditong, iniipon ko yung ibang kanilang poop. Ginagamit ko as a fertilizer din for my plants. So, hinahalo ko rin siya sa soil. Ang maganda dito sa rabbit poop or droppings, you don't need to compose it anymore. Pwede siyang gamitin fresh. Kahit bagong pupo ng rabbit. Kasi hindi siya mainit. Unlike yung pupo ng ating other animals, like chicken, like yung whatever other animals ginagamit, yung cows, yung horse, pwede mo siyang gamitin kasi as fertilizer, pwede silang gamitin as fertilizer, pero kailangan patuyuin mo muna, i-dry mo muna sila after a few days bago siya magamit. Pero rabbit poop, ito may halo pang mga damo kasi nahalo sa pagkain nila. Pwede mo siyang gamitin directly. So, I can suot ko lang yung gloves ko kasi hawak ako ng poop. Kuha ko ng konti. So, we still have, I think, 5 minutes. Hindi ko pa naitanim. So, kuha ko ng konti. Itabi ko lang muna yung mga leaves ng grass. Kuha ko ng konting poop. Yak ba? Yak? Hindi. Kasi ang rabbit poop, hindi maamoy siya. So, kaya kung gamitin siya, kailangan kumuha ng konti. Okay lang yung may mahaluan ng konting damo kasi eventually mag-decompose rin naman siya. Ayan. So, ayan, kung marami na ako nilagay or enough na, ihalo ko rin ulit. So, nakita niyo, ang dami kong nilalagay, di ba? Ang dagdag yung rabbit droppings. So, yung kain ng rabbit, kuneho. And tsaka natin ikunin yung halaman pag ready na siya. Ito para mas madaling i-transplant or i-repot. Lugan muna natin yung soil. Yung gamit ko isang metal rod. Kasi wala pa akong nabibiling yung mga gardening tools. So why buy gardening tools? So you can use whatever is around your home. So, ang ginagawa ko, tinutusok ko muna yung mga gilid-gilid, making sure na hindi ko tamaan yung mga roots para lumuwag yung soil. Transfer ko muna yung pahingi doon aloe vera, transfer ko muna. So, naliligo ka na ba? Pang mamassage na rin sa hair niya kasi. So, humingi na yung wife ko ng aloe vera.
Ayun, kasi talagang ginagamit kasi namin. So, dapat talagang alagaan ko siya. Paramihin ko siya. So, this is just a new plant kasi na bigay lang sa akin to, pero naparami ko siya, napalaki ko siya. So, kailangan ngayon. And then, pwede mo siyang, since plastic container siya, pwede mo pisapisain yung ilalim para mag-loosen yung soil. Then, kapag medyo maluwag na, so, hawakan mo sa base. So, medyo ingat. Ayan, so maluwag na yung soil. Mahihila ko na siya ayos. Without harming the other, yung mga pinaka maliliit na nasa paligid mo. Ayan. See? So, maraming maliliit. Hindi ko na siyang itanim individually. Ingatan ko lang siya para hindi ko masira, maputol yung pinaka roots nila. Itatanim ko rin siya separately. Itong medyo maliit pa, isama ko muna para hindi namatay. And then, to conclude, so butas ako ngayon ng isang hole dito para susuksukin yung aloe vera. Yung palibutan ng lupa. So, ang aloe vera kasi hindi niya kailangan ng too much watering dahil pag nalunod to, matutunaw. And there you have it. So, dadagdagan ko na rin siya ng lupa mamaya. So, ang time kasi is wait. It's also already 10 a.m. So, that concludes our Plantito episode for today. Salamat. So again, ang pinag-discuss natin ngayon is yung the start of my composting adventure. So nalagyan ko na ng kitchen waste yung ating fermenting bin or composting bin. Nilagyan ko ng bran or buro organico. And then nilagay ko na yung kitchen waste. Nilagay ko sa loob. And eventually, pag napuno na yun, magagamit natin yung pinaka-katas niya. And then we also transplanted or repotted my aloe vera para padami siya. So, thank you very much. This has been your Plantito, pambansang Plantito ng Pilipinas, Ross Del Rosario saying thank you very much, and sa susunod na episode natin next Friday dito sa Global Pinas TV 168. What's up, Pilipinas? What's up, mga Plantito Plantitas? Bye! See you again next week. Oopsie.